Hello guys, yun, ang pag-uusapan natin ngayon is about PC components or ito yung mga parts na kailangan mo sa pagbuo ng computer. Yan. So bali may inad din ako dito mga optional devices, yung webcam, yan, yung headset, yung printer, yan. Minsan kasi kailangan nyo ng mga nagbibuild ng computer, lalo na yung mga maraming kailangan ng mga hard copy, yan, ng printer. Yung mga nag-online class, kailangan ng headset, kailangan ng webcam, yan. So parang hindi na nga siya optional ngayon, parang kailangan na ngayon sa panahon ngayon na pandemic. So kailangan na ng webcam at headset, tapos ng printer. So yan, simulan natin. So una sa listahan natin yung case or casing. Yan, yung mga case natin. So yun yung iba-ibang mga case na pwede mong bilhin, pero depende yan sa motherboard na bibilin mo din. So yan, may mini ITX. Yan. Magkaiba ng, mayroon siyang flat type, mayroon tower type. Tapos ito yung micro ATX or ITX. Ito yung ATX. Yan, meron siyang 3 to 4 base. Tapos ito yung ATX at eATX, yung mga lalaki na yan, mga ginagamit na yan sa mga server type o yung mga high-end na computer para mas maganda yung airflow, yung temperature ng unit nyo. So tayo naman, madalas dito lang tayo sa micro ATX or ATX tower. Yan ang madalas lang naman nating ginagamit. So yan, sunod na tayo sunod naman yung board natin, yung mga motherboard. So, yung mini ITX, hindi ibig sabihin kahit maliit siya, so mura na siya. Meron din itong mini ITX na mahal, depende sa chip na nakalagay sa kanya. So, kung brand yung talagang high-end chip, so mas mahal siyang bibili mo. So, meron din naman itong mga yung affordable na na mini ITX, mga nasa 2,000, ganyan. So yung common natin ngayon sa mga nagbi-build is micro ATX, yan. Kasi medyo mahal, medyo mura ito, medyo affordable siyang bilhin. So ito naman, ito yung ATX, madalas ito yung medyo mahal-mahal na, pero mas madaming features na kasama. Pero pag ganito yung board mo, mas kailangan mo ng mas pataas din na power supply kasi madami siyang susupply ng power. Ayun. So ito namang isang to, yung eITX, madalas ito ginagamit sa mga high-end computers, yan, yung mga nag-e-edit ng mga video. So, pwede rin naman tayong mag-build yan kung gagamitin natin sa bahay, kung madami tayong budget. So walang problema pag maraming budget, walang problema dyan sa pag-build. Kaya nating i-build yan yung matataas na unit. So kung kapos sa build, dito lang tayo sa mga micro ATX, yan, yung mga affordable devices or motherboard na mabibili tayo. So yun, so next natin, pag nakabili na tayo niyan, pwede tayong pumili na ng processor. So ngayon, dati yung processor ay iisa lang naghahari, meron tayong Intel, yan. Tapos ngayon sa millennial na, yan, lumakas na rin si AMD, so yan, nagsulputan na. Siya na yung madalas binibili ng mga nagbi-build ng computer ngayon kasi medyo mababa yung price niya. Mababa na yung price niya at mataas na yung speed na makukuha mo sa kanya. So hanggang sa ngayon at sila yung nangunguna, medyo nagmamahal na rin yung price niya ngayon. So si Intel naman ngayon ang humahabol na ng price ngayon. Medyo mababa yung ibang mga processor niya kaysa sa price ni Ryzen. So yung mga gamer ngayon, ito na yung Intel, yung AMD na ngayon yung madalas na binibuild nila. Yan. Pero take note lang guys kung bibili kayo nito, meron mga processor kasi na walang onboard na video. So, hindi kailangan mo ng dedicated na video card yan. Take note nyo lang yan kung bibili kayo niyan.
Meron din si Intel kasi noon yung may mga processor na may F. Yan, yung mga may mga F na sa dulo, halimbawa Intel i3 8100F ganyan or i5 9400F. Yung may mga F sa dulo, yun yung mga walang onboard na video eh. Yan, walang kailangan mo ng dedicated na video card, na separate na video card. Ayun, so pag sa AMD ka, meron ka mga pagpipilian, merong A6, A8, A10, A12, Athlon. So yun ngayon yung pinakasikat ngayon yan, yung Ryzen nila. Meron silang Ryzen 3, Ryzen 5, 7 to 9. Yan. Itong Ryzen 7 and 9 na sobrang mahal na yan. Siguro dito lang tayo sa Ryzen 3 or 5. Or kung yayamanin ka naman, pwede ka naman mag i9, Ryzen 9 ganyan, or i9. Ito naman sa Intel, meron tayong mabibiling Celeron, yan ang pinakamura. Sunod yung Pentium, yan. Tapos i3, i5, i7 to i9. So yun. Dati yung processor na to, isang socket lang pwede sila, yung I think yung socket 7 yun. Pwede mong ilagay yung processor ng Intel doon, pwede mong ilagay yung processor ng AMD doon. Yun yung socket 7. Hanggang sa nagkaroon na sila ng separate na socket, nag-create na sila ng sarili, yung AMD. So hanggang ngayon, yun, magkakaiba sila ng socket. Take note lang. Kung bibili kayo ng AMD na board, hindi pwede yung Intel. Kung bibili kayo ng Intel na processor, hindi pwede sa motherboard ng Ryzen. May mga code. Okay? So, balik naman tayo ngayon sa video card ngayon. So, kasi meron mga processor na walang video card. May mga processor na walang video card. So, kailangan mong bumili ng separate na video card. So, ito na ngayon. Yung mga video card naman natin ngayon, meron din tayong mga low-end na video card. Ayan, to high-end. So, ngayon naman, yung mga low-end natin na video card starts sa GTX 1030. Ayan. Yan yung mga murang video card ngayon. Or AMD, meron din sila. So, ang pinakakilala ngayon yung high-end na video card, yung RTX, yung mga RTX na video card. Yan ang madalas ginagamit ng mga streamer ngayon. Pero ngayon, si AMD din, meron na rin create na video card na high-end din, yung mga RX 6600 XT. Yun. So, kung may budget naman kayo, pwede tayong bumili niyan, mataas na video card. Mataas na video card, kailangan din ng mataas na processor or magandang motherboard para walang bottleneck. Yun, para magagamit mo yung full potential ng mga devices mo. So, sunod naman yung RAM. Yan, sa RAM naman, yun, hindi na tayo itatakil natin yung mga dating RAM. So, yung mga latest RAM na ngayon, yung DDR4 na. Yan. So, pero parating na daw yung DDR5 ngayon. Malamang yung mga DDR5 may ibang mga socket din yan. So, sa DDR4 naman, focus lang tayo sa DDR4. Meron tayong speed na start sa 2400 to 3300. Pero ito yung RAM na to, depende rin sa board na bibilin mo. Or processor. Minsan kasi yung mga processor, ang max na support lang nila is 2400 or 266600 lang. Tulad dito. Yan. Pero kung yung motherboard mo naman is support niya yung mataas na megahertz ng memory, pwede niyang i-downgrade yon or i-overclock. Ayan. Kaya pwede kang bumili ng, kung yung processor mo is 266 megahertz lang yung kaya niya, pwede kang bumili ng 3200. So halos lahat naman ng RAM ngayon is pwede mag-downgrade. Support niya yung speed na ganun, na 2666. Pwede siya mag-downgrade. Pwede siya mag-downgrade ng 2400, ganyan.
So yun yung mga ability ngayon ng mga memory. Yan. So sunod naman ngayon is ano bang kailangan natin? Yung mga storage yan. Sa storage naman, ito yung madalas gamit nun, yung hard disk drive, yan, yung malalaki, 3.5, na kung malaglag, swerte muna kung gumana pa pag magsak yan. So, pero ang tagal naman ginamit yan, sobrang tagal na. Trusted naman din siya yung mga hard disk drive. Pero sa ngayon kasi, nung lumabas na itong mga SSD, yan, so, naging mas maganda to, mas mabilis kasi to, wala nang moving part, wala nang motor, puro IC type na lang siya. Kaya yung boot ng mga Windows nyo is mas mabilis na. Yan, yung mga SSD kasi, ang speed niya is 500 to max hanggang 600 Mbps yung read and write niya. Yan. Tapos, sunod naman yung M.2 SATA SSD, almost the same naman din ang speed niya. Yung slot lang niyang pagkakaiba, M.2. Yan, SSD. So, ang mas mabilis naman yung M.2 NVMe, PCIe, ito yun. Ito yung mga display na to. Ito naman yung mga drive na to, umaabot ng 3,500. Read and write hanggang 3,000. Yan. So, ang bilis na yan. Pero ito, hindi mo naman mararamdaman yung speed nito eh. Pag naglalaro ka, almost konting-konti lang ang difference niya pagbubot sa mga games at sa Windows. Mararamdaman mo lang yung speed nitong M.2 NVMe kapag nag-e-edit ka ng mga movies, nag-edit ka ng mga videos, yan, nagka-copy ka ng malalaking files, yan, dyan mo makikita yung speed niya talaga. So, ang mas maganda lang talaga sa atin yung mga nagbubut lang SSD lang. Yan. So, meron itong 120 gig ata is nasa 900 pesos pa. Tapos yung 512 niya nasa 2,700 pa. Yung 500 gig niya nasa 4,000 pa. Nasa 3,000. Tapos yung 1 terabyte niya nasa 5K pa. So, yung ngayon naman, yung hard disk drive naman ngayon, ito naman yung bumaba yung presyo. Yung 1 terabyte niya, makakabili ka na ng 2,000 eh. Ito. Tsaka, kaya ang ginagawa ng iba, bumibili ng hard disk drive na 1 terabyte, tapos bibili lang ng SSD na 120 gig or 240 gig. Dito na sa SSD niya binuboot yung Windows tsaka yung ibang games. Tapos yung ibang mga files niya sinisave niya sa hard disk drive. Yan ang madalas na ginagawa ng iba. So yan, so sunod naman natin is cooler. Yan. Importante din tong cooler na to kasi kung wala yung cooler, mag-overheat yung processor mo. Yan, automatic yan mag-turn off, mamamatay siya pag na-reach niya yung max temperature niya. Mag-off siya. So, kailangan mo kung nag-overclock ka, kailangan mo yung mga ganito, yung deep cool Gamax, yan, yung mga tower type na mga heatsink. Ito kasing Intel stock cooler yan, mahina. Mga pang Intel lang yan, pag mga minimum use lang. Pag nag heavy user ka, hindi po pwede yan mag-overclock. Medyo mag-iinit talaga yung processor mo, hindi tatagal. Madalas yun, mag-hang o mag-freeze siya. Lalo na pag in-overclock mo. Pati ito yung AMD stock cooler. Kaya madalas yung iba yung pag mga gamer, mga high-end user, nagpapalit talaga ng mga heatsink nila. Ito yung pinakakilalang heatsink, yung AIO na mga heatsink, yan. Yung master liquid cool na yan. Ayan, minsan may mga RGB pa. Maganda lang tingnan pero hindi naman nakakabili siya ng mga RGB na yan. Maganda lang siyang tingnan. So, yan.
Yung stock cooler, pwede naman yung stock cooler na to eh. Sa mga light use lang. Pero pag overclock, hindi advisable na gamitin to eh. Yung mga ganitong stock cooler nila. Kailangan mo ng tower type na cooler. At least ata ang pinakamurang stock cooler eh, katulad nitong deep cool, nasa ano ata ito, nasa 1.9 na lang, 1.8. Itong AIO, mga nasa 4K pa ata yung pinakamura nito. Yung dalawa. Sunod yung yan, ito tayo sa heart. Sa heart ng computer. Yan. Ito yung nagsusupply ng mga power. Yan. Sa lahat ng components na nakabit sa PC mo. Kaya importante, huwag mong titipirin ito. Huwag kang bibili ng mga true rated power supply. At least 80 plus ang bilhin nyo. Katulad nito, yung Cooler Master na 550 or 450, okay na rin doon sa inyo. Basta at least 80 plus. Ayan, pataas ka, 80 plus bronze or 80 plus gold. Ayan. Pero meron pa tayong mga 80 plus platinum or 80 plus titanium. Sobrang mahal na naman yan. Parang overkill na sa atin. Pero kung yayamanin ka naman, pwede ka naman din mo pumili nyo. So again lang, huwag niyong titipirin yung power supply niyo pag mag-build kayo ng unit. Kasi may ingatan ng to yung mga components na nakalagay doon sa system mo, sa computer mo. So yan, meron tayong mga brand. Ito yung kasi madalas kong binipiling mga brand. Although meron pa naman dyan ibang mga gandang klaseng brand. Basta 80 plus bronze or 80 plus gold. Pili lang kayo doon kung ano yung sapat doon sa budget mo. Ito, katulad itong EVGA, yan, Seasonic, yan yung madalas ko kasing ginagamit. So, meron pa naman iba yung Corsair. Ano pa ba, yung gigabyte, medyo iwas-iwasan mo nyo muna yung gigabyte ngayon sa year na to. Hindi pa nila na fully develop kasi may issue, may mga nasisira, sumasabog daw yun, may nag-i-spark doon sa loob ng system power supply nila. So yun, basta ito lang muna yung required ko sa inyo ng mga brand ng power supply na madalas kong binibili din. Ayan. Lalo na yung iba din yung nagpapa-assemble sa atin, yan din yung madalas kong binibili. So yun, ito yung mga pakita ko sa inyo yung mga rating ng power supply, yan. Tsaka yung percentage nila sa mga load. Yan, sundan nyo lang to, yung 80 plus standard, at least 80% yung ano niya, yung load niya, yan. 80 plus bronze, 82, 80 plus silver, 85%, 80 plus gold, 87%. So 80 plus platinum, yan. Yan ang mga ganda na. Kung may sobrang budget ka, pili ka lang dito sa tatlong pa, yung gold, platinum, titanium, yan. So yan. Again, wag yung titipirin yung power supply nyo. Kapag mag-build kayo, bili kayo ng magagandang power supply, yung mga trusted na power supply na i-create na talaga noon pa. So again, punta tayo sa monitor. Yan. Sa monitor naman, ayan. Pipili ka lang kung anong gusto mo, kung anong sapat sa budget mo. Yan, meron tayong iba't ibang klase ng monitor. Meron tayong IPS. Yan, meron tayong TN. Meron din tayong BA. Yan. Ang pinakamaganda dito yung display itong IPS. Yan. Ang pinakamura naman itong BA. Yung sa BA panel, meron ka mga mabibili nito katulad dito sa video natin, yung Goma. Ayan, meron akong video niyan, panoorin nyo na lang. Lalagay ko yung link niyan sa link below. Ayan. Mura, nabili ko lang siya ng 2.6, 24 inches. Ayan. Tapos 75 Hz na. Yung mga monitor na to, yung common kasi natin 60 Hz lang yung monitor eh. Kung gamer ka, yung iba bumibili ng 144 Hz, yan, 200 Hz to 300.
Yan, mas maganda na yung mga ano nun, mga display, mas pulido na. Pero mas mahal nga lang siya pag bumili ka. So, ang required ko lang sa inyo, at least IPS lang muna, kung walang ibang budget, or TN, or BA. Kung may sobra-sobra, yung pinakamalinaw na ang bilhin nyo. Yan. Depende sa size na bibili nyo. Meron tayong hanggang, I think, mga 42 o mas mataas pa. Pero yung common size kasi natin ngayon na binibili is 24 inches lang to 27 inches. Yan. Tapos yung resolution niya ng mga monitor tumataas na ngayon. 4K na ang latest ngayon. So yung common lang na binibili ngayon is 1080p. Ayun yung madalas lang nabibili ngayon ng mga monitor. So yun, pili lang kayo dyan kung anong, tingnan nyo kung ano yung mga gamit na panel ng binibili nyong monitor, at least may idea kayo. Pero mas maganda yung IPS. IPS panel. Kung walang ibang budget na BA monitor or TN, yan, meron mas mura to mga to. So yun, pag build mo naman, na kompleto mo na lahat, meron ka ng CPU case, motherboard, meron ka ng processor, meron ka ng video card, RAM, storage, CPU cooler, PSU, tapos may monitor ka na rin. Yan. Siyempre, kailangan mo ng keyboard. Yan. Yung keyboard naman na marami ng keyboard ngayon na mga mura eh. Yan, mga basic keyboard lang. Pero kung gusto mo naman, pwede kang bumili ng mga gaming keyboard, mechanical keyboard, yan. Ito kasi yung mga latest ngayon na yung mechanical keyboard. Yan, mas maganda yan. Although yung membrane, yung mga common na ginagamit natin, yung mga hindi yan may ingay, rubber lang yung nasa loob ng keycap niya, rubber, yan. Tapos meron na rin tayong mga wireless keyboard, yan. Wired or wireless, depende kung ano yung gusto mong bilhin. Yan. Yung mga keyboard kasi minsan ngayon, dami na rin mga ilaw. Meron na mga RGB. Yan, maganda lang siyang tingnan. Yan. So, ang common ngayon na binibili ng mga gamers, yan, mechanical keyboard na. Medyo mahal nga lang siya, at least 800 to 4,000 ata pataas yung keyboard pa lang yun. Iba pa yung price ng mouse. Although may mabibili ka naman, kung wala ka pang budget, bili ka muna ng mga standard keyboard na at least 300 makakabili ka na, or 600 bundle na, meron ng keyboard at meron na rin mouse. Yan. So kung kompleto ka na, meron ka ng keyboard, mouse din, ang kailangan mo na lang is OS. Yan. So OS naman, ito pag-usapan natin yung OS. Yung unang-unang naabutan kong OS is Windows 3.1. Yan, nag-aaral ako hanggang Windows 95. Yan. Ito na, nung nag-assemble ako ng computer, ito na yung operating system ko, Windows 95. Hanggang sa nag-upgrade na ako ng Windows XP, Windows Vista, Windows 7, yan, Windows 8 to Windows 10. So ito yung ginagamit ko ngayon, yung Windows 10. Although sumali ako doon sa sa insider program ng Windows 11, yan. Kaya na-install ko tong Windows 11 yan. Ito na yung gamit ko ngayon. Although meron din tayong option, itong Linux, yan. Operating system din yan. Pwede niyong gamitin yan. Pero hindi common kasi to, bihira lang naman yung gumagamit ito eh. Madalas kasi yung sa atin, lalo na sa Pilipinas, mga Windows lang yung operating system na ginagamit natin. Yan. Although yung Windows 10 naman,
kailangan mo ng CD key dito pero mada-download mo na lang yung program nila ng free, tapos bibili ka na lang ng CD key. Okay, so meron tayong mga optional devices, although hindi na to optional ngayon kailangan na to sa mga, lalo na ngayon online class, tapos work from home na, parang hindi na siya optional device na ano na siya, talagang kailangan na siya. Tulad nito yung mga webcam na to. Ito yung pinakamura. Itong Rapo na to, hanggang maganda naman siya, hanggang 1080p siya, 30 frames. Yan. May video na rin natin ito. May video tayo nito, unboxing, tsaka tinest na rin natin. Tapos sunod naman yung Logitech, yan, C930. Yan. Yung Logitech kasi talagang malinaw siya, kaya recommend ako sa inyong gamitin yung mga Logitech na webcam. Talagang madaming bumibili niyan, lalo na yung mga extremer. Tapos ito naman Logitech Brio, mahal na naman ito, pero malinaw siya, hanggang 4K kaya niya. Ito hanggang 1080p lang kaya niya, sa 1080p at 30 frames yan. Ito hanggang 60 kasi kaya nitong Logitech Brio. So yan, kailangan na rin talaga yung webcam ngayon. Although yung mga cellphone natin, pwede natin gamitin na as webcam yan. Meron din tayong video niyan, ilalagay ko na lang din yung link yan sa description para mapanood niyo. So sunod naman, siyempre may mic na yan, kailangan mo ng speaker or headset. Yan. So sa headset naman, madali na lang yan. Marami nang nakakaalam yan. Although, pipili ka na lang kung wired or wireless ang bibili nyo. So kung pang gaming, mga 7.1, yan. Or pang chat lang naman, yung mga wired, mga 3.5 jack, ganyan. So yan. Pero sa mga gamer, importante yan. At least 7.1 yung surround sound yung nila. Pero pag common lang, ito lang, itong isang to. And then, since na mga online class na at work from home, kailangan mo din ng printer. Yan, optional to, yung printer na to. Yan. Pero may nabibili naman ito na mura. Nasa 3,000 kabili ka na. Cartridge pa nga lang siya. Pero ang mas maganda ngayon kasi yung ink tank na sinasabi. Yan. So meron din ito mga wireless. Yan. Pwede mong i-connect yung mga gadgets dyan. Yung cellphone. Tapos print ka agad. Yan. So yan lang guys. Yan yung mga kailangan yung bilhin pag may bibuild ka ng computer. So ito yung list. Yan, sundan nyo na lang to. Yan. Yan. Kung may question kayo or gusto nyo magpa-assemble, PM nyo lang ako, yung mga malapit sa amin. Yan. Or may mga question kayo, PM nyo lang, message lang kayo, okay? So, yan lang guys yung topic natin ngayon. Sana nagustuhan nyo. Huwag nyo kalimutan mag-like, tapos subscribe na rin kayo sa channel natin para ma-notify ka. O, pa-click na rin yung bell dyan para ma-notify ka kapag meron tayong bagong video. Okay? Thank you.